Delayed gratification. Bakit natin ito kailangan sa ating mga negosyo? Isa ka bang negosyante na matagal nang may negosyo, ngunit hanggang ngayon ay kinakapos pa rin sa iyong kita? At para mo maipagpatuloy, ay kailangan mo pang manghiram sa mga bombay. Kung gusto mong malaman ang kahalagahan ng delayed gratification sa ating mga negosyo, samahan ninyo akong muli. Ako si Billy Sioson, dating OFW, at ngayon ay may 6 na taon ng negosyo dito sa Pilipinas. Bago ko ito simulan, magkikwento muna ako. Nung nakapagsimula na kaming mag-bakery, dahil puro tinapay lang ang aming tinitinda, naisipan ng mother ko na bumili ng kape, palaman, at mga gatas. Para naman daw sa ganon, may kaparehas yung tinapay at hindi na sila bibili sa iba. Nung naibenta na po namin halos lahat ng mga kape na yun at palaman, ipinambili po ulit ng misis ko yung mga pinagbentahan nun. Sa madaling salita po, hindi namin siya ginalaw, ibinukod lang namin siya at pinaikot lang po namin ng pinaikot ang puhunan nun. Hanggang lumipas po ang mga ilang buwan ay nakapagbenta na rin po kami ng mga soft drinks, dilata, sabon at marami pang iba. So sa madaling salita po, umikot lang ng umikot yung puhunan hanggang sa lumaki at nakapagdagdag pa ho kami ng mga ibang paninda. Doon ko po nalaman na yun pala ang tinatawag na delayed gratification. Actually, nabasa ko na po siya sa libro dati nung ako'y nasa abroad pa. Pero hindi ko po kasi talaga alam kung paano talaga siya gumagana. So hanggang ngayon po, patuloy pa rin po yung pagpapalaki namin dun sa mga kinikita no kape na yon na sinimulan ng mother ko. At doon na rin po kami kumukuha ng mga pambayad namin sa kuryente, tubig, at internet. At kung minsan meron mga extra pangailangan, doon sa kinita niya, doon na rin kami kumukuha. Pero kung maibabalik namin, ibinabalik din po namin siya kaagad. Kaya naman po, kailangan yung malaman ang delayed gratification sa pagnenegosyo dahil marami po siyang maitutulong sa atin. Delayed gratification. Bakit mo ito kailangan sa pagnenegosyo? Dahil una, yung kinikita natin sa negosyo ay ipupuhunan din natin para makapagparami tayo ng mga paninda. Bakit kailangan natin ang delayed gratification sa pagnenegosyo? Una, kailangan natin ang delayed gratification kasi po ito rin yung pwede nating gamitin sa pagpapalawak o pagpapalago ng ating mga negosyo. Kagaya po ng kwento ko kanina, nagsimula lang po siya doon sa bigay ng mother ko hanggang sa nakapagparami kami ng paninda. Ang susunod po ay yung pwede mong gamitin sa mga biglaang gastos. Minsan po kasi may pagkakataon na may mag-o-offer sa iyo ng mga bundle na paninda na mas makakatipid, makakapagparami ng tubo sa ating mga paninda, yun din po yung pwede yung pagkunan. Sumunod po ay yung pang-upgrade ng mga gamit. At kasi po, nung sa bakery naman po namin, dahil nagsimula lang po kami ng mano-mano, tapos nakabili ng roller, pangmasa, hanggang po nung nag-pandemic, dahil nga po lumakas yung aming tinapay, lalong-lalo na yung buns, bumili na po kami ng mixer na pang isang sako. So yung mga ganun pong pagkakataon, kung wala ka pang pagkukunang iba, doon lang din po sa pag-iipon nyo ng mga kinita ninyo, pwedeng ipang-suporta doon sa mga pangangailangan yung sa mga upgrades na pwede nyong gawin. Sumunod, pinapandagdag din po namin siya kung halimbawa meron pong malakihang order, tapos po kailangan namin mag-stocks ng mga harina or ekstrang asukal, doon din po namin ginagamit yon. Kaya po napaka-importante po talaga ng delayed gratification. Meron po kasing iba, yung pagka kumita ng malaki, ipang-iinom, ipang-bibisyo, o kaya kain kasi deserve daw nila yon. Sumunod po is yung pangbayad namin sa bills, kagaya nga ng kuryente, tubig, internet, at marami pa pong iba. Kaya po talaga pong inirekomenda ko sa inyo na kung kumita kayo, huwag niyo po kagad gastusin. Delayed gratification nga po talaga ang tawag doon at kailangan niyo po siyang i-practice. Kaya naman po pinaniniwalaan ko na kailangan ang delayed gratification sa ating negosyo
para mas bumilis ang paglaki ng ating mga negosyo at may pagkuhan tayo kung may mga oras na kailangan nating mag-upgrades o kailangan pa nating magdagdag sa ating mga puhunan. Bakit ko ba ito ginagawa? Para hindi ka na lumapit sa Bombay. Nandito ko para maghanap buhay at your service, DJ Bombay. Para matulungan ang maliliit na negosyante na laging sinasabi na deserve nilang i-treat ang sarili nila kasi pinagpaguran nila to. Pero kadalasan, kapos naman sa puhunan. Ang kalaban kasi dito ay yung pagiging magastos at hindi pinapaikot ang kinikita para mabilis nilang mapangat yung kanilang negosyo. Kaya samahan ninyo ako na ipaalam na kailangan ng mga negosyante ang delayed gratification para sa pag-angat ng kanilang mga negosyo. Alam kong sa dami ng ginagawa mo at sa haba ng oras ng pagtutok mo sa negosyo mo, ay deserve mong i-treat talaga ang sarili mo. Pero kung ang pagtitipid ay ang magiging daan para umangat ang negosyo mo, mas piliin mo na magtipid kaysa maubos ang puhunan mo. Siya nga pala, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang aking pong negosyo sa ngayon ay ang bake shop. Meron po kaming bake shop dito na ang pangalan ay Bernilins Bake Shop na located po rito sa 0719 Arcombato, Valenzuela City. Kung mapapasyal po kayo dito sa gawin namin, pwede po kayong bumili ng aming mga tindang tinapay, kagaya ng buns, tasty, Spanish bread, choco roll, cheese roll, at ngayon po ay basic bread pa lang kami. Pagka po natapos ng tag-init, gagawa po ulit kami ng mga egg pie at iba pang special na tinapay. At lagi niyo pong tatandaan, sabi sa Colossus 3:23, na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo rin pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.